At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala, Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao Metro and Mega Manila. It's a Feel Good Friday. Hi, partner. Oh, yan, iba na yung look mo. Hi, Marian. Ay? Yes. Marian Ramos. Yung kapitbahay mo nagbebenta ng tosino, wag kang feeling, Nicole. Ang bilis naman mabago ng look. Buhok-buhok lang yan. Yes. Kainis. Magaling talaga to si si Lunel. Si Lunel. No? Ang dami mong looks na iba-iba dahil sa makeup na ginagawa niya. Sa hairstyle, ano matawag doon? Sa style ng hair, sa type ng color na, di ba, napaliwanag na natin dati na merong science behind it. Kaya pag tayo yung sarili na, nagme-makeup sa sarili natin, bakit 30 minutes pa lang nakakalipas, hulas na. Una. Parang wala nababago. Oo, no? Walang ganon. Kasi nga wala tayong science eh. Kaya inaaral yan. Kaya kung halimbawa meron kang event, kabisyo, tapos may naningil sa'yo na hairstylist at makeup artist, tapos parang ang dami mong reklamo kasi ang mahal-mahal niya. O di ikaw gumawa. Total namamahalan ka, di ba? Ikaw ang gumawa pero walang science behind it. Ano ibig sabihin walang science? Hindi mo alam kung ano mga produkto na swak sa mukha mo, na kung oily ka ba, kung dry ka ba, o kung combination ka ng oily at dry, o kung oily na dry ka pa, haggard pa, 'di ba? May ganon. May mga ginagamit na mga produkto at may may mga strokes na ginagawa para sa mga ganyang klaseng skin type. So kung nagtitipid ka, ikaw gumawa. Ikaw gumawa, pero ang masasabi ko lang sa iyo, ay nako, hulas ka in 10, 9, 8, 7. Hindi umabot ang isang oras. Hindi. Segundo lang. Correct. May countdown, 10 seconds, hulas ka na, ganyan. Diba? So, meron na, we take pride and value dun sa ginagawa ng mga kamay. Diba? Kaya nga, halimbawa, minsan may mga produkto na may isip mo, ba't sobrang mahal naman yan? Lalong-lalo na yung, madami yung Filipino products partner na mahal mga bag na mahal, mga damit na mahal, ganon. Bakit? Kasi ginagawa po siya kamay. May ganun eh. Merong nga. Kung gusto mong mas mahal, di bibig. Di ba? Pakitang gilas ka eh. Sa true. Yung kamay nga, partner, hindi mabayaran eh. Pabibibig mo pa ba? Huwag na natin pahirapan yung gumagawa by hand. Di ba? Pero may ganun eh. Merong value kung bakit mas mahal ang isang bagay. Kasi nga, isipin mo, inisa-isa. 'Di ba? Inisa-isa yung paghabi, inisa-isa yung paggawa, 'di ba? Yung mga ganon. Dati hindi ako naniniwala sa minsan yung anong tawag dito, galingan ng kamay ng makeup artist until ikaw yung gagawa sa sarili mo. Correct. Ang layo talaga ng difference. So makita mo ang layo ng kulay ng mukha sa liig. Ang layo mas malayo talaga kasi lahat. Ang thinking ko kasi dati, papahiran ka lang naman. Di ba tatanggalin lang naman yung mantika? Di ba? Kung mayroon kang silang foundation, di maglagay ka din ng foundation. Oo, pwede ka naman bumili. Oo, pwede mo din naman. Magagamit mo palagi. Yan. Pero iba pala talaga pag sila yung gumawa at ikaw ang gumawa, ang laki ng difference. True. Diba? Totoo yun. Kaya totoo yun eh. Ano yun eh? Sinasabi nila, skill. Totoo yun. Skill expertise po yun. Correct. Yung pagpahid ng powder or ng foundation, ng basilya. Pagpalitada. Palitada / masilya. Depende sa mukha mo eh. Kung mukha mo bukbukin, talagang masilya yan. Aray ko naman. Oo. Masilya pala tawag doon. Kaya pala hindi nila binubulong na lang para hindi ko marinig kasi offensive. Oo, sasabihin niya doon sa kasama, yung pang masilya.
Yung pampalitada, ganon. Diba? Depende, Palitadahan na natin to. Depende sa mukha. Diba? Na pag sila gumawa, iba talaga yung effect, iba yung impact. Sabi ko nga sa'yo, na-notice ko yan, partner, sa isang event na lahat ng tao hulas kasi ang init ng venue. So, sobra alas 2 ng hapon, ang init ng venue. Pero ako, partner, walang lumalabas. Kahit isang patak ng oil sa mukha ko. Walang makalusot na pawis dyan, di ba? Kasi grabe ang palitada. So may value po, may dahilan kung bakit ganyan. At alam mo, partner, hindi lang doon na dapat hindi mo titipirin pagdating sa, lalo kung merong occasion, may pupuntahan, ganun. Pati na rin yung mga nagbebenta sa labas. Minsan sobrang umihingi ka ng discount sa isang tumpok ng tumpok ng kamatis, isang tumpok ng kalamansi. Magkano na nga lang yan? Hinihingian mo pa ng discount si ate na alam mo namang mas sikahus pa kesa sa'yo. Di ba nakakaya naman sa mga paano mo, sa mga rejuvenating kit mo na ang puti-puti na mukha mo. Tapos humihingi ka ng discount sa, di ba, 30 pesos na tumpok, di ba? Makatawad ka. Correct, kaya nga Akala mo, kahihirap mo. Tama, discount to tawad, yun yung wag na. Hingin mo na lang kaya, para walang samaan ng loob. Kasi kakaya naman sa'yo. Sumasama pa yung loob mo. 5 piso na nga lang yung tubo. Kaya nga. Masisira pa yung araw mo. True. Nung minsan, partner, meron, correct, nakakaya. Nakakaya na yung pawis na siya, di ba? Ikaw nga itong palakad-lakad lang di ba? Wala lang, yung mga ganun ba? Give mo na sa kanya yun. May baan pa yung debaterya na electric fan. Habang nasa palengke. Correct, kasi naiinitan, di ba? Buti ka nga may pang-recharge Di ba? Sa totoo lang. Tapos kung humingi ka ng discount, humingi ka ng tawad, wagas, di ba? Pag hindi, ang diskarte niya, pag hindi nakahingi ng tawad, alis. Hindi. Hindi nakahingi ng discount, magdadagdag ng patatas. Ay, oo, totoo yun. Wala, dagdagan mo na lang ng isa. Totoo, may pwede mga ganyan. Pwede ba libre ng sibuyas? Kaya Sige na. Nga, diba? Diba? Magkano lang naman po yung, what if hindi pa sa kanila yun? Totoo. Binenta lang nila. At maraming ganun Hindi naman sila may-ari ng patatasan Ano ba tawag? Ikaw talaga yung mga sample ng ganyan. Yung mga pumupunta sa palengke na yung may dalang electric fan. Ito nag-sample ko na. Ako yun. Marami kasi ako nakikita ng gano'n. Hindi naman. Hindi naman sa pagiging judgmental. At saka hindi sa maarte yun. May greenin kami. Maano kami, ano tawag doon? Madali kami mahilo. Hiluhin kami, wag kang judger. Hindi kami maarte agad porque gusto ng Wala naman ako sinabi Wala lang, defensive. Di ba? So anyways, mabalik tayo sa mga may-ari ng patatas, di ba? Patatasan, di ba? Electric fan sa leeg niyan, sa mukha niya. Pero hindi ako humingi ng discount Minsan nga akala ko yun talaga yung presyo, yung pala dinaya ako. So sobrang hindi ako humingi ng discount. Ito, madali maututo. Ito halatang hindi na mamalengke. Presyo ko na malaki. Minsan gano'n na nga ako Kasi ako, ang thinking ko, hirap na nga yan siya. Totoo naman, partner, yung eksena na namamalengke ka nga, hirap ka din naman for sure. Totoo naman. Valid naman din yung concern na kailangan, maging wais ka din, diba? Totoo naman din yun. Pero, feeling ko, magigauge mo naman kung sino yung mas parang nahihirapan. Merong iba dyan, hindi sila yung may-ari ng pwesto. Totoo. Nakikipwesto lang sila. Meron tayo isang kwento na mahiwagang Bornay, partner, na natandaan mo. Nakakahabag talaga yung kwentong yun Yung nanay niya daw, ang aga-agang pumupunta sa palengke para magbenta. So, ang buong akala nitong anak, talagang may pwesto si nanay, tapos meron talaga siyang supply na mga binibili niyang mga gulay tas binibenta. Nung minsan na napunta siya sa palengke para habulin yung nanay niya kasi may naiwan, nakita niya yung nanay niya na nagpupulot ng mga nahuhulog. Mula siguro sa mga nagde-deliver ng mga patatas, de-deliver ng mga sibuyas, ganyan. Yung mga nahuhulog, yun yung binibenta niyan. So may ganong kwento. Tapos hihingi ka ng tawad. Correct. Hiyang-hiya naman. Kaming lahat sa inyo, di ba? Marami kang mo-observe sa mga public market. Yung mga hindi na talaga makabayad ng pwesto. Yung mga matatanda, for example, na sumasideline na lang. Tama. Yung maglalatag na lang sila ng sako o kaya plastic. Tapos merong 50 tumpok ng mga ng sibuyas, for example, o kaya ng kamatis. Tama. 'Di ba? Tapos paglapit mo doon na, "Nay, magkano to?" Ay 15, pwede bang 10 na lang? 'Di ba? Nakakalurky. Dagdagan mo ng 2. 'Di ba? Kaka-extra pearl mo nga lang, 'di ba? Nagdagdag ka ng 10, 'di ba?
except for mo lang doon sa milk tea mo eh. Diba? Hawak-hawak mo pa yung milk tea mo. Hindi nga umuo yung matanda na. Oo. Kumuha ka na lang. Oo. Ikaw na nagdesisyon pala, desisyon ka pa. Ang kapal na ng mukha mo pala, desisyon ka pa. Ang dami lagi natin sinasabi. Ang dami natin comment lagi. Ang dami nakikita sa mundo. Ano tayo, storyteller tayo eh. The observant Or we lang. are very observant because we are storytellers, Yes. diba? At totoo yun, At totoo ha? naman yun. Maraming ganon. Ayun nga, kaya ako binanggit yung kwento na yun sa Maywagang, na kwento natin sa Maywagang Burnay because lahat ng kwento sa Maywagang Burnay ay legit stories. Correct. Sipin mo kung gaano ka-legit yung kwentong yun, na buong akala niya may sariling pwesto yung kanyang nanay at may sariling supplier ng mga gulay. Yung pala nagpupulot. Totoo. Diba? Paano kung napunta ka doon? Ulit-ulitin lang namin, para po kami matanda, ulit-ulit lang yung sinasabi namin. Bilang pang stress na may mali talaga dyan sa paghihingi mo ng discount. Diba? Bigay na natin. Bigay na natin. Ano ba? Ikahirap mo yung 5? Totoo. Hindi naman. Kasiyahan na ito nung taong nagpapakahirap magbenta. Correct. Diba? Yung binigay niya sa ganung presyo, bilihin mo sa ganung presyo. Huwag ka naman ipagtawaran. Tama. Diba? O, diba? Meron ako minsan na na-experience na ganyan, partner. Naglalakad ako dun sa kalsada papunta ng 168. So, merong matanda, nakasabit pa sa kanya yung para may sabitan siya, tas merong malaki siyang hawak na ano tawag doon, parang Latag ng sako. Oh, hindi latag, parang kahoy, parang gano'n. Basta doon nakalagay yung binibenta Paninda. niya. Oo. Ang binibenta niya, partner, yung mga ipis tsaka scorpio na laruan. Okay. Oo, tas ang benta niya 10, isang tumpok Oo, na. isang tumpok. Hindi niya matutumpok kasi nandun lahat eh. Kumbaga parang isang dakot. dakot. Oo. Oo. Parang 10, ganun. So meron bumibili na yun nga tinatawaran niya pa yung 10. Yung matanda partner, yung alam mong yung Kubang-kubana, no? Kubang-kubana talaga. Yung alam mong kapag ka bumili ka ng tamang presyo, yung magiging fairy godmother siya. Ito talaga minsan, hindi ko alam kung dapat yung pa kaming paniwalaan. Kasi nang maganda loob ka eh. Oo, di ba? Magiging fairy godmother. Oo. At pag lumabas siyang nag-fairy Correct, godmother, di ba? matutupad ang wish mo. Hindi partner kasi. Sabihin niya, Apo, mag-wish Diba? ka. At ang wish mo Di ba magkakatotoo? Kung ikaw hindi tinawaran mo pa. Hindi ka na nga nagka-wish, may sumpa ka pa, di ba? Hindi kasi ganun yung mga tipo na matanda. Oo. Na talagang kubang-kuba na talaga dun sa mga Tapos sabi niya hindi po ining 10 lang talaga, isang dakot. Oo. Tapos sabi niya, hindi naman mukhang totoo. Nang insulto pa si ate. Sabi ko sa'yo, Siyempre, alam mo lang ka ng totoong ibis dyan. Bibilhin mo ba? nakakairita. Mukha namang hindi totoo. Natural. Diba? Natural, binibili mo laruan din talaga. Tsaka anong i-expect mo sa 10 piso? Siyempre, siguro ang iniisip nung bumibili partner is that hindi talaga siya mukhang legit. Kasi may mga, halimbawa, medyo may kamahalan, pero mukhang legit. Yung talagang matatakot ka sa ipis. Ito kasi partner, in fairness, pag nilagay mo sa harapan, parang, ay, laruan na ipis. Hindi kayo, nakakatakot mukhang totoo. Siguro yun yung point ni ate, na parang hindi naman ito mukhang totoo. So bakit naman parang mag-ano pa ng mahal? 10 piso lang! Huwag ka nang bumili, manghuli ka ng Kaya ipis kung gusto mo manako talaga. Sa true. Para wala tayong issue. Ako nga, partner, gusto ko sabihin, alam mo, te, hindi mo naman kailangan bumili ng ipis eh. Mukha mo lang, panakot na. Kaya lang ka, partner, baka mamaya Mapaaway ka pa. Oo, mapaaway. Madami siyang kasama sa paligid. Bigla ko Pero malay sapakin. mo, di ba? Mapunta sa iyo yung amor ni fairy Oo, godmother. di ba? Saan ko mapunta yung wish? Pero hindi nagkatotoo, partner. Kasi ang ginawa ko ganito, hindi super observe lang ako. Siyempre, ayoko mangialam, di ba? Opinion niya yon. So, anyways, bumili pa rin, pero hindi nakatawad. Oo. Kasi talagang in fairness dun sa Lola/fairy godmother, siya, very firm siya na hindi ako magpapatawad kasi magkano lang, 'di ba? So ang ginawa ko, partner, hindi ko naman kailangan, bumili din ako. Alam mo na, hoping na si Lola ay fairy godmother. Charot na ba? Bumili din ako kahit hindi ko kailangan kasi hindi ko ikahihirap yung 10. At saka ginalingan mo, siyempre bida-bida ka. Siyempre. Ilang dakot yung binili mo? 15. 150 lang yun. Inaubos pa yung stock ni Lola. Oo. Di ba? Hindi, sabi ko talaga kay Lola, Lola, uwi ka na. Sabi ko, bibili lang ako ng konti. Kailan mo pala decision ka? Sabi ng gusto ko Lola. pa magbenta. Sabi ng Lola, sa totoo lang, Ining, mayaman naman talaga ako. Wala lang akong magawa sa house. Ganun ba? Sorry, Lola, hindi halata eh.
Judgmental ka daw masyado. Libangan niya lang yun. Bakit ba? Oo nga, at may gano'n naman. Malay mo, manufacturer In fairness, sila noon. alam mo, May pabrika partner, na gawaan ng ipis. feeling ko, yun din ang iniisip na nagbenta. Ang iniisip niya, kung ako iniisip ko parang grabe ka naman, mas mayaman ka dito, yung mga ganon. Ang ikahihirap mo ba kapag ka, nagtawad ka, hindi ka nakahingi ng tawad, ganyan. Pero baka yung bumili nung una, baka yun ang naisip niya. Pwede. Oo. Pwede. Nagpapanggap lang tong mahirap. Ganun. Kasi kanya-kanya naman talaga ng mindset. Hindi, pero... Ang daming baliw sa mundong ito. Yung bibili lang naman. Ang option mo lang naman, bibili ba ako or hindi. Pero ang daming kwentong nabuo. Yung mga taong kinokomplikita mga bagay-bagay. Simple lang naman talaga to. Yung pupunta ka lang ng 168, bibili ka lang ng ano. May bibili lang ako dun eh. Bibili ka lang ng damit. Ayoko na, sir. Yung pag-uwi mo ng bahay, ang laki ng problema. May dala kang ipis. Ang daming bangong kwento. Nakarating ng labrid, dala yung kwento. Uy, yung makeup ko. Si Raul. Ito po talaga. Pasensya na po, trabaho po kasi namin. Yung magbaliw-baliwan minsan. Yung ora mismo kailangan ka maka-invento ng kwento. Ang nakakalurkay dito, partner. Hindi invento yung kwento. Talagang pag-uwi ko, may ipis ako doon. Saka legit, hindi siya mukhang totoo. So dahil hindi siya mukhang totoo, wala naghulat. Fail yung prank. Ayoko na ba? Ang tagal pinalitada yung mukha ko, partner. Naiiyak ako. Ano ba yan? Nakakainis. Hindi ko alam kung ano yung impression nyo sa amin, no? Yung mga nakikinig sa amin. Si Raulo tong dalawang to. Ewan ko rin. Ako ang gets ko lang talaga dito. Hindi, trabaho po namin to. Hindi. Yung magkwento ora mismo. Ora-orada. Ang dami namin kwento na bubuo talaga. Oo, hindi. Baka kasi sabihin niyo ang weird naman, nag-isip ng lola na naging fairy godmother. Ako naman, just to justify na hindi kami baliw. Part na may mga anak pa tayong maliliit. Oo. So ako, ang ways ko para turuan sila na magkaroon ng mabuting asa. Or Lahat. Nilalagay ng value. Para di ma-judge. Binabawian. Ayoko na sa earth. Ayoko na talaga. Ayaw ma-judge na sa Raulo. Matatapos yung oras natin, hindi pa ako nakakapagpaliwanag. O sige, paliwanag mo anong value nito. Yung value nga nun, storyteller ako sa anak ko. Oo. So kapag gusto ko silang turuan ng magandang asal, na para maging mabait sila sa mas matatanda, sinasabi ko lagi, pwedeng fairy godmother niya, bibigay yung wish. Ewan ko may values yun. O siya, itigil na natin to kabaliwan na to mga kabisyo. Have a feel good Friday and have a feel good weekend ahead. Bye-bye! This portion was brought to you by ACS Manufacturing, Ano ba yan? ISO certified, maker of world-class. I-retouch tuloy ako. Nakakaloka. Yung daming kwento na buo. Hindi ko nga alam kung paano ibabalik sa original na kwento talaga. Nako, nagpabati tuloy yung boss natin, hindi na nabasa. Oo nga. Oo, si Kuya Roger daw. Ako hindi nabasa. Oo, tsaka may pabati din si ano. Hindi na yan, kasi ikaw, sa radyo pa naman nakikinig kanina. Oo nga. Tsaka si Sir Jomay Paroko, may pabati. Ang dami mo kasing dami mo kasing kwento eh. Yan. O, batiin din natin online. Ayan si Miss Menlu Bibonia. Hello, Miss Menlu. Happy listening. Yes, ang SVP Marketing ng San Miguel Brewery Inc. Uy, Malakasan. bongga-bongga pala itong ating listener na ito. Yes. Yan, So, happy bongga. birthday! Happy birthday! Menlu Bibonia. Yan, mga kaibigan natin sa San Miguel. SMBI. Oo. Good morning. Enjoy your Salamat. special day, Miss Menlu Bibonia. Galing yan po kay Sir Jomay Paroko at sa lahat ng mga kaibigan mo dito sa MBC. Hello po sa inyo. Yan.
Hello kay Janet Tan na nakatutok sa atin ngayon. Partner, kailangan ko na umexit kasi magre-retouch tuloy ako. Kung gusto mo sila shoutout mo sila. Shoutout mo ba sila? O, pwede. sige Sige. O, exit na. Kasalanan daw to ng fita eh. Oo. Yung fita na commercial. Pero hindi ko pa naisip yung fita na commercial. Talagang ganun na ako magkwento. Totoo, yun yung inspiration. Yung inspiration. Hindi, Hiraya Manawari, yung mga tinapay na nagsasalita. Pagising mo, cellphone ka na. Ako ganun ako sa mga anak ko eh. Ayan, cellphone ka na, cellphone. Pagising mo, may keypad ka. Tapos sasabihin na anak ko pagising, I did not become a keypad naman, mom. Ang hirap kong maging nanay. O siya, exit na po ako. Salamat, exit na kami. Bye-bye. Happy weekend. Happy weekend mga kabisyo.